Welcome back ulit. Pag-aralan natin ngayon naman yung string formatting ni Python. Actually, marami siyang string formatting and i-cover natin lahat muna yung file explorer. So, halimbawa, meron tayo ditong name na variable. Let's say Joe. Ang age niya, let's say, is 44. So, kung gusto nating i-print yung greetings, kunyari, print, hi, my name is, yung name na Joe. So, ito yung unang style. And I am plus age plus years old. Style 1. So, ito mamaya mag-error to. Papakita ko sa inyo. Pero natin yan. Yan, mag-error yan. Okay. Yung age natin, ito yung sinasabi niya na yung can only concatenate string, not int. Ang int natin dyan, yung age. So, pag ganito yung style na ginamit nyo, kailangan i-cast natin yan as string. Para pag naran ulit natin, gagana na yan. Hi, my name is Joe, and I'm 44 years old. Na meron pang yung, actually, mas lumang style to. Copy ko lang yan. Para muna natin to. I-comment ko lang din una to. Pwede nating i-comment yan using control tsaka yung forward slash. Ito yung forward slash, yung nasa keyboard nyo. Ang nasa ibabaw niyan yung question mark. So pag pinress nyo yung control, tsaka yan, comment yan. Parang ganyan. Natapat ko siya dito sa line na to, control, forward slash, para naka-comment. So yung isa pang style, instead na plus, comma, ang gagamitin natin. So, tanggalin natin yung str. Na natin kung gagana. Okay. Plus. Tapos i-run ulit natin. Gagana siya. So yun yung difference nung comma, pati plus. Yung plus kailangan mong i-cast sa string. Itong comma, pwedeng hindi na. Now, style number 3 na tayo. Style number 3, meron siyang ginagamit na percent. So, type natin. Okay pala ginamit natin. Hi, my name is %s and I am %d years old. Tapos, papasa natin as tuple yung variable. So, name and age. So, ang mangyayari dito, yung unang variable, yung prefixed by percent, papalitan niya ng unang value ng tuple na to. Yung operation na ginagamit para mag-substitute. So, %d, ibig sabihin yan is numeric ito. Yung isa, %s kasi string. Although, pwede mo rin namang gawing %s lahat. So, try natin. So, yan. Gumagana rin siya. Yan yung technique number 3. Ito yung malimit ginagamit kung nasa Python 2. Marami pang advanced capabilities yung ganitong format. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Pero move muna tayo dito sa style 4 format. Copy ko lang to. Copy yung isa. So, ang gagawin naman natin dito, meron kang placeholder na open and curly braces. Yan naman ilalagay yung variable.
Pero instead na percent, yung string, meron siyang format na method. Tapos ipapasa natin yung gusto nating i-substitute sa mga placeholders na yan. So pag naran natin, pareho lang. Yun din yung ginawa niya. Iba't ibang technique lang to. Depende yan sa use case niyo kung ano yung gagamitin. And depende sa Python version. So meron pang style 5. Yung tinatawag na fstring. Copy ko uli yan. By the way, bago ako pumunta rito sa fstring, yung isang variation nito. Kung nagamit kayo ng mga .NET, pwede nyo gamitin yan na gusto mo paglaro natin 1 and then ito is 0. Tapos pagpalitin natin to. Ang ibig sabihin naman ito, yung height or index 1, which is yung name, palitan niya to, and then index 0, ito yung age. Saro natin. Yan. Nagamit yan sa mga newer version ng Python, 3.6 or 3.7 onwards. So, yun yung dalawa sa format. Balik tayo sa fstring. Yung fstring, bago magsimula yung notation ng string, maglalagay kayo ng F sa harapan. Tapos dito, lalagay nyo na directly yung variable name. Directly dyan. Tapos wala na to. So, ganyan lang kasimple yan. Kaya ito, mas madaling basahin or makita ano yung output kasi parang ito na yan. Malabas pa rin siya. So, marami nang nagamit ng fstring na andito na yung parang preview ng magiging output niya. Pero magbigay lang tayo ng extra dito sa style tree. I-comment out lang ulit natin to. Ika-copy ko yung style tree. Pwede ka kasing gumamit dito ng dictionary. Halimbawa, meron ka ritong data is equal to tayo ng name, well, yung value ng name. Tapos yung age, yung value ng age. Tapos dito, ang gagawin natin dyan, yung pangalan ng variable. Ito yung pangalan ng variable. So para hindi kayo malito, siguro lagyan natin itong pangalan. Gagawin natin edad. Yung label. So ang ginagamit, yung key ng dictionary. Hindi ito. Tapos dito rin, gagawin natin edad. Pwede rin S, pwede rin D. Now dito, papasa natin yung dictionary, which is yung data. Makita natin isang buo. Kung tama ito, i-print pa rin yan. Ayan. My name is Joe and I am 44 years old. Ito, may mga pinagagamitan ako malimit halimbawa sa mga web services like Django. Kasi mag-click ka normally ng data and then ipapasa mo dun sa template. Parang ito yung template mo. So, ito yung mga iba't ibang styles, string formatting ni Python. Sana na-enjoy nyo.